The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of him spread throughout the whole region. He taught in their synagogues and was praised by all. He came to Nazareth where he had grown up and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read and was handed a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He said to them, "Today, this scripture passage is fulfilled in your hearing." And all spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The title of our patron in Greenbelt is Santo Niño de Paz. In Spanish, in Portuguese, paz means peace. But I do not know if you know this, that in Hebrew, paz means gold. Gold. And Our Lady, Nuestra Señora de la Rosa, supposed to have 3 kinds of roses. And we have chosen the gold. We don't want the red. Why? We don't want the suffering part. We want the healing part. We want the gold part. Meaning compassion, joy, hope, and emotional healing. Hopefully, Greenbelt has become a place or the place where people can experience emotional healing, can experience joy, can experience hope. Many people would send their message saying, "I used to go to Greenbelt Chapel when I was working in Makati. I used to." May sabing, "Diyan ko natagpuan ang aking asawa." Ano po? Dito nila natagpuan. May mga madre tayong kasama ngayon. Sana yung iba, dito nila natagpuan ang bokasyon na sila pala'y tinatawag magmadre. Di po ba? Ano? May mga nagpari na sa Greenbelt. Ano po? Ang isa doon ay galing sa Holy Apostles, kaya lang maagang namatay. Ano po? Maagang namatay. Baka ayaw na nilang pumasok sa Holy Apostles, baka takot silang mamatay ng maaga. Ano po? Hindi naman lahat, buhay pa kami. Ano po? But what I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, if you listen carefully to the readings, you might put your feet in the shoes of the one bringing good tidings, but
you can also put your feet in the shoes of being the one receiving the good tidings. The one who is poor, oppressed, captives. We have our own problems. Sabi nga, ang problema ay bahagi ng buhay. Ang hamon ay, paano mo hinaharap ang problema? Kahapon, merong isang dalaga, iyak ng iyak. At sabi niya, siya daw ay merong depression. Merong depression. Hindi ko na tinatanong, o di ko na tinanong bakit. Ano pa? Ang daming pupupuntang may depression. Pero, ayon sa pag-aaral, lumalala ang depression kapag ikaw ay walang ginagawa. Kapag wala kang ginawa kundi isipin, magtanong, ano ang panglaban sa depression? Kumilos ka, gumawa ka. Pag ikaw ay busy, wala kang panahon para isipin ang iyong depression. Pag ikaw ay busy, di po ba ano? Kaya mahirap yung wala kang ginagawa. Kung ano-anong iyong iniisip. Ano pa? Hindi ka naman yung mga lalaki kasi, in general, pag walang ginagawa, wala talaga. Di po ba? Wala talaga. Di po ba? Pag tinatanong mo, ano iniisip mo? Wala. Di ba? Wala talaga yan. Ano po? Kaya yung mga babae nagagalit pag tinatanong nila kailang, mister, anong iniisip mo? Wala. Nagsisinungaling ka, no? Di ba? No? Wala talaga yun. Maniwala kayo. Wala talaga. Ano po? Magkaiba tayo mga lalaki at babae. Di po ba? Ano ibig ko sabihin? The first reading is very important to realize that in spite of who we are loved by God. Ano sabi ko kahapon? Hindi tayo nabubuhay dahil mahal natin ang Diyos. Nabubuhay tayo dahil sa gitna ng ating mga pagkatao, minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Only then, when we are able to realize that we are loved, then we are capable of loving. Hindi mo kayang magmahal kung hindi mo naranasan na ikaw ay mahalin. Mahalaga yun. Hindi mo pwedeng hanapan ang isang tao ng pagmamahal kung hindi siya nakaranas ng pagmamahal. At pagkamisan, tayo ang nagkakait. Pinagkakaitan natin ang mga taong tayo ay mahalin kapag tayo ay mapaghanap ng pagmamahal. We disable people from loving us by asking for more. By asking for more rather than appreciating what they have given. Mga minamahal na mga kapatid, paulit-ulit ko po itong sinasabi. Nakakasawa man. Pero ang nagkukulong sa atin, what prevents us from our becoming is because we always look on what we do not have rather than what we have. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Nakakasawa man, pero yan ang kadahilanan. What prevents us from becoming is because we always look on what we do not have. And it even prevents God from blessing us because we begin to limit God by our own limitations. Feeling ng iba, kaya sila mahal ng Diyos dahil meron silang nagagawa para sa Diyos. Hindi natin kailangan. Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga pagmamahal. Sabi nga ng isang santo, there is nothing you can do to make God love you more. And there is nothing you can do to make God love you less.
Because if the love of God is based on what we can do, then God is not a loving God. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nahuhubog ayon sa ating kakanyahang tumugon, sa madalit sabi, hindi siya tunay na pag-ibig. Sa simula ng ating nobina, magandang pagtuunan ng pansin ito. Ang ginto ay hindi tungkol sa yaman, kadalasan tungkol sa kagandahang loob. Sapagkat maraming mayaman, sorry for the words, hindi maganda ang loob. Di po ba, no? Ang malungkot ay, mahirap na, pangit pa ang loob. Di ba? Sorry for the words. Pero may mga taong napakadaling makipag-ugnayan kung ano man ang estado dahil ginintuan ang puso. Di po ba, anak? Nawa ang hamon ng ating nobinaryo ay suriin ang aking kalooban. Ano man ang kulay ng aking puso, ang pag-ibig ng Diyos ay sabi nga, hindi ipinagkakait sa atin. Regardless of the kind of heart we have, the love of God remains. And hopefully, understanding this love, we will be able to respond in love. That we may become who we ought to be, not what the world desires. Mga minamahal na mga kapatid, habang ikaw ay tumatanda, napapansin mo, magkaiba yung nagpaalam sa nagpaalam. Di po ba, anak? Pag ikaw ay tumatanda, nung ikaw ay maliit pa, palagi sinasabi sa iyo ng magulang mo, nagpaalam ka ba? Did you ask permission? Di po ba, anak? Nung ikaw ay matanda na, nagpaalam ka ba? Did you inform? Di po ba, anak? Kasi pag tumatanda tayo, hindi na tayo nagpapaalam. We don't ask permission anymore. But at least, nagpaalam ka kung saan ka pupunta. Para alam lang magulang mo kung na-rape ka o hindi. Kung naka-rape ka ba o hindi. Di po ba, anak? Depende. Alam na mga magulang. Pero, ang malungkot na kwento, ang dalawang bagay na wala na. Bakit? Feeling natin, tayo ang daigdig. Tayo ang daigdig. Lalong-lalo na kapag tayo ang may kapangyarihan at posisyon sa buhay. Hindi ka na nagpapaalam. Sabi nga ng isang matanda, hindi ko alam kung saan sila pumupunta, Father. Nakikita ko lang nagbibihis. Ni walang nagsasabi kung saan sila pupunta. Alam ko namang hindi nila ako isasama kasi ako ay matanda na. Pero hindi ba, Father? Dapat lang nagpapaalam sila. The sad story, the lack of gratitude, sometimes made us inhuman. Nagpapaalam. Kaya dumadating ang araw, ang mga kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, lumilisan sa mundong itong wala na ring paalam. Di po ba, anak? Do they ask your permission? Mamamatay na ako, ha? Wala naman, di po ba, anak? Why? Because we have lost
the value of our relationship. My dear friends, my brothers and sisters, look at the rose and Virgen de la Rosa. And when you look at the image of Santo Niño de Paz, hopefully it reminds us, not only me, to examine our hearts. Because at the end, as I always say this, as St. John of the Cross have said this, in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained. There is only one question that God will ask. How much love you have given. Isa lang ang tanong. Tanong na kung saan ang makasasagot ay ang mga taong nakahalubilo mo sa buhay. Madaling magsabing, magaling yan, matalino yan, mayaman yan, magsabi kayo. Pero ang tanong ay, nung siya ba'y nakiraan, naramdaman mo bang siya'y nagmahal? Ganon din ang tanong sa iyo. Yung bang nakasalamuha mo, naramdaman ba nilang nagmahal ka? Hindi po ba, ano? Nagmahal ka. Na pag sinilip ka sa kabaong, pangit ng makeup. Di ba? Yun lang ang sasabihin, di po ba, no? Hindi ba lang sabi, mamimiss ko siya. Di ba, no? Ang ganda no, no? Mamimiss ko siya. Bakit? Nag-iwan siya ng magandang alaala. Kaysa doon sa, ay, patayin na. Paano na lang ang utang nito? Hindi ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, do not forget, what really matters most is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. Amen. Going back to what I've said, paz doesn't only mean peace, but gold. Gold symbolizes hope, compassion, and healing. It's what we need in this broken world. But hopefully, our hearts will also be gold in that sense. My dear friends, as I always say this, at the end, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.